ang Human Immunodeficiency Virus o HIV. Ayon sa DOH, nakababahala na raw kasi ang biglaang pagdami at pabata ng pabata pa. Welcome mga ka-MK! Anong mangyayari kung hindi bumaba ang kaso ng HIV sa ating bansa? Pero ano nga ba ang HIV? Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus ay isang uri ng virus na unti-unting humihina sa immune system ng tao, ang natural na panangga ng katawan laban sa mga impeksyon at sakit. Kapag hindi ito agad naagapan o nagamot, maaaring humantong ito sa mas malalang kondisyon na tinatawag na AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome, kung saan sobrang hinana ng immune system at nagiging bukas ang katawan sa iba't ibang uri ng malulubhang sakit. Nakukuha ang HIV sa pamamagitan ng pakikipagtalik na walang proteksyon, sa pamamagitan ng vaginal, anal o oral sex, kung saan may pagpalitan ng similya, vaginal fluids o dugo, lalo na kung may sugat o singaw, pagbabahagi ng mga karayom o hiringgilya, karaniwan sa mga taong gumagamit ng ilegal na droga o sa mga hindi malinis na paraan ng pagtuturok. Paglipat mula sa ina papunta sa sanggol. Maaaring mahawa ang sanggol kung ang ina ay may HIV at hindi nagamot habang buntis, sa panganganak o sa pagpapasuso. Pagkakaroon ng dugo o organ transplant na may HIV. Bagaman bihira na ito ngayon dahil sa mas mahigpit na pagsusuri sa mga blood donations. Hindi nakukuha ang HIV sa simpleng pakikipagkamay, paghalik, parehong kubyertos o paggamit ng iisang banyo. Mahalagang linawin ito upang maiwasan ang maling akala at diskriminasyon sa mga taong may HIV. Ngayon alam na natin kung ano nga ba ang HIV, ay balikan natin ang tanong na, anong mangyayari kung hindi bumaba ang kaso ng HIV sa ating bansa? Kung hindi bumaba ang kaso ng HIV sa ating bansa, maaari itong magdulot ng mas malawak at mas malalim na epekto sa ating lipunan. Unti-unting maaapektuhan ang sistemang pangkalusugan dahil mas marami ang mangangailangan ng gamutan, tulong medikal at suporta. Maaari rin itong magdulot ng stigma sa mga taong may HIV na lalong magpapahirap sa kanilang kalagayan. Bukod dito, maaapektuhan din ang kabuhayan ng mga individual at pamilya, lalo na kung ang may sakit ay siyang pangunahing tagapagtaguyod ng kanilang tahanan. Kung hindi ito maagapan, posibleng lumala ang sitwasyon at mahirapan tayong sugpuin ang pagkalat ng sakit. Kaya't mahalaga ang edukasyon, maagang pagsusuri at bukas na talakayan tungkol sa HIV upang mapanatili ang kaligtasan at kalusugan ng bawat isa sa ating komunidad. Ngayong 2025, patuloy na tumataas ang bilang ng mga kaso ng HIV sa Pilipinas na nagdudulot ng seryosong pangamba sa mga awtoridad sa kalusugan. Ayon sa datos ng Department of Health, DOH, mula Enero hanggang Marso 2025, naitala ang 5,100 at isang bagong kaso ng HIV, na katumbas ng humigit kumulang 57 bagong kaso bawat araw. Ang pagtaas na ito ay nagpapakita ng 50% pag-akyat kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Lalo pang ikinababahala ang pagtaas ng mga kaso sa mga kabataang Pilipino. Ang DOH ay nag-ulat ng 500% pagtaas ng HIV cases sa mga edad 15 hanggang 25 taon. Sa kabuuang bilang ng mga bagong kaso, 75% ay mga lalaki, kung saan 33% ay nasa pagitan ng 15 hanggang 24 na taong gulang at 47% ay nasa 25 hanggang 34 na taong gulang. Dahil sa patuloy na pagtaas ng mga kaso, inirekomenda ng DOH ang pagdedeklara ng HIV bilang isang pambansang public health emergency upang mapalakas ang pagtugon ng buong lipunan at pamahalaan sa krisis na ito. Ang pangunahing sanhi ng pagkalat ng HIV ay nananatiling sexual contact, lalo na sa pagitan ng mga lalaki. Ayon sa DOH, halos 76% ng mga bagong infection ay dulot ng sexual transmission, na may malaking bahagi mula sa male-to-male sexual contact. Sa kasalukuyan, may kabuuang 148,831 kaso ng HIV na naitala sa Pilipinas mula noong 1984 hanggang Marso 2025. Kung hindi maagapan ang pagtaas ng mga kaso, tinatayang maaaring umabot sa 400,000 ang bilang ng mga Pilipinong may HIV sa mga susunod na taon. Ang HIV ay isang seryosong sakit
ngunit maiwasan ito sa pamamagitan ng tamang kaalaman at pag-iingat. Narito ang ilang mahahalagang paalala. Maging tapat at responsable sa pakikipagrelasyon. Iwasan ang maraming kapareha at panatilihin ang katapatan sa iyong partner. Gumamit ng proteksyon. Laging gumamit ng kondom sa tuwing makikipagtalik, kahit pa ito ay sa regular na kapareha. Tandaan, proteksyon ay hindi lamang para sa pag-iwas sa pagbubuntis, kundi pati sa sakit tulad ng HIV. Iwasan ang paggamit ng mga karayom na pinagpapasahan, lalong-lalo na sa mga injection o tattoo. Tiyakin na malinis at bagong gamit ang mga ito. Iwasan ang diskriminasyon. Ang mga taong may HIV ay may karapatang mabuhay ng normal at may dignidad. Ang tamang impormasyon ay nagtatanggal ng takot at maling paniniwala. Tandaan na ang HIV ay hindi nakukuha sa pakikipagkamay, pagyakap o pakikisalamuha. Hindi nakakahawa sa simpleng ugnayan, kaya't huwag matakot kundi mag-ingat at magpakonsulta. Ang kaligtasan ay nagsisimula sa kaalaman. Protektahan ang iyong sarili at ang iba, mag-ingat, magtanong at magpatingin. Kaya kung gusto nyong malaman ang mga sagot sa inyong malikot na isip, ay mag-subscribe na at i-hit ang notification button. Feel free to comment kung anong mga nasa isip nyo at bibigyan natin ng kasagutan.